Isipin mong magising isang araw at matuklasan na magdamag, mayroon ka ng asawa at mga anak, pero kahapon lang, ikaw ay walang asawa. Isang bagay na katulad nito ang nangyari kay Kang, isang sikat na aktor sa Timog Korea. Ang lumalaking kasikatan niya ay naging dahilan ng kanyang kayabangan. Nakatira siya sa isang marangyang apartment, palaging may kasamang lalaking nagngangalang Yun. Minsan nangarap si Yon na maging aktor. Pero matapos mabigo, naging manager siya ni Kang. Isang gabi, nanalo si Kang ng Best Actor Award, isang sandali na ipinalabas sa buong bansa, kabilang na sa isang babaeng nagngangalang Elena. Ilang taon na ang nakalipas, noong nahihirapan pa si Kang, si Elena ang kanyang kasintahan. Ngayon, nasa Seoul siya para sa kanyang art exhibition. Disyembre 24 na, si Yon, napagod na, ay gustong umuwi, pero hinila siya ni Kang sa isang bar na madalas nilang puntahan, bago nagbago ang lahat dahil sa kasikatan. Doon, nagsimula silang magbalik-tanaw sa mga lumang araw nang pareho silang nag-audition para sa isang pelikula, pero si Kang lang ang pinalad na makuha ang papel. Sabi ni Yun, kung hindi mo nakuha ang papel na yon, malamang ngayon, may maganda ka ng pamilya kasama si Elena. Nagbalik ito ng mga alaala kay Kang, mga alaala kung paano. 10 taon na ang nakalipas, iniwan niya si Elena sa mismong bar na yon para habulin ang kanyang pangarap sa pag-arte, habang siya naman ay pumunta sa New York para ituloy ang kanyang hilig sa pagpipinta. Pagkatapos ng ilang sandali, umuwi na si Yon at si Kang ay sumakay ng taxi papunta sa kanyang marangyang apartment. Habang tahimik na nakaupo si Kang sa likod na upuan, sinulyapan siya ng driver sa rearview mirror at sinabi, "Pangarap ng bawat lalaki ang mabuhay ng buhay na katulad ng sayo." Ngunit halos may pait na sumagot si Kang. Walang nakakaalam kung gaano kalungkot sa loob. Nang akmang magsasalita pa ang driver, nagtanong siya ng kakaibang tanong, "Kung may mababago ka sa buhay mo, ano ang gagawin mo?" Bago pa makasagot si Kang, lumabo ang kanyang paningin. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa malamig na sahig ng isang simpleng tahanan. Litong-lito, halos wala siyang oras para unawain ang nangyayari nang biglang lumapit sa kanya ang dalawang batang paslit, sumisigaw ng, "Daddy!" Naguguluhan, tumingin si Kang sa paligid at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Elena, ang kanyang Elena, na ngayon ay nakatayo sa harap niya, ang kanyang asawa. Si Elena, na nag-aalala at naguguluhan, ay inakala na hindi pa nawawala ang epekto ng kanyang pag-inom kagabi. Kalma niyang ipinaliwanag, "Ito ang bahay mo, at sila ang mga anak natin." Sa gulat pa rin, hindi maunawaan ni Kang ang nangyayari. Sinubukan niyang tawagan si Yon pero walang sumagot. Naiinis, nagpasya siyang pumunta sa kanyang apartment para alamin ito, ngunit pinigilan siya ng mga gwardiya sa gate. Hindi man lang siya nakilala. Buong determinasyon, nakarating si Kang sa pintuan ng kanyang apartment, ngunit hindi gumagalaw ang kandado. Nang malapit na niyang pilitin itong buksan, may nag-unlock ng pinto mula sa loob. Sa takot, nagsimulang gumawa ng eksena si Kang, kumbinsido na sinusubukan ng lalaki na nakawin ang kanyang bahay. Ngunit ang lalaki, na nalilito rin, inisip na si Kang ay kalaguyo ng kanyang asawa. Habang patuloy na sumisigaw si Kang na siya ang pinakamayaman at pinakasikat na aktor sa bansa, nagsimulang isipin ng mga nanonood na nawalan na siya ng katinoan. Ang kanyang matinding pagwawala ay lalo pang lumala, at di nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa istasyon ng pulis, nagngangalit sa galit, ngunit nang suriin ng mga opisyal ang mga papeles, binigla siya ng balita. Ang bahay ay hindi man lang nakapangalan sa kanya. Lahat ng kanyang naipundar, ang kasikatan, ang kayamanan, ang kanyang buhay, ay naglaho sa isang gabi. Sa pagkagulat, halos hindi napansin ni Kang ang pagdating ni Elena sa istasyon. Kalma niyang ipinaliwanag sa pulis na siya ang kanyang asawa. Pero si Kang, na wala pa rin sa paniniwala, ay patuloy na iginigiit, "Hindi ko kilala ang babaeng ito." Paulit-ulit niyang tinanong, "Talaga bang kasal ako kay Elena?" Sa inis, sinampal siya ni Elena ng malakas sa ilalim ng tainga na nagpagising sa kanya mula sa kanyang tila panaginip na estado. At doon niya nakita ang isang taxi sa malapit. Biglang bumalik ang mga alaala ng nakaraang gabi. Nasa taxi na iyon siya. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata noon, bumaliktad ang kanyang mundo. Pagbalik sa bahay, ipinaliwanag ni Elena na atrasado na sila sa renta at kailangan nang tumigil ni Kang sa pag-inom at magsimulang magtrabaho. Samantala, si Kang, desperadong bumalik sa kanyang totoong buhay, ay umalis kasama ang kanyang mga anak para hanapin ang driver ng taxi. Kahit saan sila maghanap, hindi nila makita ang driver. Nang tanungin niya ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang buhay, sinabi nila na si Kang ay isang aktor pero hindi sikat. Pagkatapos ay ipinakita ni Roy sa kanya ang isa sa kanyang mga pelikula. Habang pinapanood ang sarili sa screen, kumalat ang ngiti sa kanyang mukha habang bumalik ang pakiramdam ng saya. Nang gabing iyon, habang umupo si Elena upang makipag-usap sa kanya, inamin ni Kang, "Pumunta ako sa mundong ito matapos sumakay sa isang kakaibang taxi. Sa totoong buhay, hindi kita asawa." Si Elena, nag-aalala at naguguluhan, ay nag-isip kung talagang nawala na ng bait si Kang. Kinagabihan, gising si Kang sa kama, nahihirapang makatulog sa tabi ni Elena. Bagamat sa kaibuturan ay mahal pa rin niya ito, ang mga taon ng pag-iisa ay nagpasalimot sa pag-a-adjust. Ang pamumuhay at pagbabahagi ng lahat kasama siya at ang kanilang mga anak ay tila kakaiba, mahirap, at sa totoo lang, nakakabagot. Gayunpaman, sa paanuman, alam niyang kailangan niyang mag-adjust sa bagong buhay na ito. Isang gabi, nagbahagi si Elena ng nakakagulat na balita. Pinili ng Mystic TV si Kang para sa isang papel sa pelikula. Perset hindi ganung marami ang manonood ng channel, kahanga-hanga ang pagganap ni Kang. Gayunpaman, labis na natuwa ang kanyang pamilya sa kanyang tagumpay. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam si Kang ng pagmamalaki sa kanyang trabaho. Ilang araw ang lumipas, natuklasan ni Kang ang nakakagulat na balita. Si Yun ay naging pinakamalaking superstar ng bansa. Ang pagkaalam na iyon ay tumama kay Kang ng malakas. Nagbago ang kanyang buhay, pero ganun din kay Yun.
Kinabukasan, nagawa ni Kang na makapunta sa ahensya kung saan naging sikat si Yon. Nagkita sila at sa gulat ni Kang, nakilala siya ni Yon. Inimbitahan ni Yon si Kang sa hapunan at doon nalaman ni Kang ang katotohanan. Noong audition nila para sa pelikula ilang taon na ang nakalipas, nagmadali si Kang papunta sa paliparan para pigilan si Elena sa pag-alis at iyon ang dahilan kung bakit si Yon ang napili para sa pangunahing papel sa halip na siya. Nagulat at nabigla sa revelasyon, nagmamadaling hinanap ni Kang si Elena. Tinanong niya, paano kung pumunta ka sa New York noong araw na iyon, 10 taon na ang nakalipas, ano ang mangyayari? Ngumiti si Elena ng banayad at sumagot, ang buhay ko kasama ka at ang ating mga anak ang pinahahalagahan ko ng higit. Wala nang iba pang mahalaga. Ilang araw pagkatapos, nagpunta si Kang para sa isa pang audition. Napakahusay ng kanyang pag-arte. Pero nang malaman ng mga producer na kaibigan siya ni Yon, hiniling nila sa kanya na kumbinsihin si Yon na kunin ang papel. Nang sabihin ito ni Kang kay Yon, ipinaliwanag ni Yon na sinadya niyang ipasa ang pelikula para makuha ito ni Kang at masuportahan ang kanyang pamilya. Inalok din niya si Kang ng trabaho bilang kanyang manager. Pagkatapos, habang naglalaro kasama ang kanyang mga anak, naganap ang sakuna. Ang anak ni Kang, si Jean, ay malubhang nasugatan. Dinala nila siya sa ospital kung saan dumating si Elena makalipas ang ilang sandali. Doon nalaman ni Kang na isinuko ni Elena ang kanyang karera sa pagpipinta para magtrabaho sa isang tindahan. Naramdaman niyang nasusuka siya, nandidiri sa sarili. Hindi niya naibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Wala siyang pera at gumagawa ng mga kakaibang trabaho. Determinado siyang magbago, pumunta si Kang kay Yon at humiling na magtrabaho bilang kanyang manager. Ibinuhos niya ang sarili sa kanyang bagong tungkulin, gamit ang kanyang mga karanasan sa totoong buhay upang matulungan si Yon na kumita ng mas maraming pera at tinuruan pa siya ng ilang mga teknik sa pag-arte. Ngunit nahirapan si Yon sa kanyang mga linya at makalipas ang ilang sandali, nagpa siya ang direktor na palitan siya ni Kang bilang pangunahing tauhan. Sa pagkakataong ito, ibinuhos ni Kang ang kanyang puso at kaluluwa sa kanyang trabaho, isang bagay na hindi niya pa nagawa noon. Ang kanyang direktor at pamilya ay tuwang-tuwa sa kanyang pagganap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kang ang kasiyahan hindi dahil sa kasikatan o kayamanan, kundi sa pagmamahal ng kanyang pamilya at ang kasiyahang malaman na siya ay naglalaan para sa kanila. Sa pamamagitan ng sipag, dedikasyon, at pagbabago ng pananaw, sa wakas ay sinimulan ni Kang ang buhay na palagi niyang pinapangarap kasama ang kanyang pamilya, masaya at magkasama. Isang araw, dinala ni Kang ang kanyang pamilya upang makita ang isang bagong bahay, isang regalo mula kay Yon. Pero hindi ito nagustuhan ni Elena. Ayaw niyang iwanan ang lumang bahay kung saan maraming alaala ng kanilang buhay kasama ang kanilang mga anak ay nabuo. Si Kang naman ay nais bigyan sila ng mas magandang buhay na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Nang gabing iyon, hindi makatulog, pumunta si Kang sa silid ng kanyang mga anak. Habang tinitingnan niya sila, napagtanto niya ang isang malalim na bagay. Kahit wala na ang dati niyang marangyang buhay, mayroon siyang mas mahalaga, ang kanyang pamilya. Sa wakas, ay kontento na siya. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nakalimutan ni Kang ang kanyang dating buhay. Nasanay siya sa kanyang bagong buhay kung saan naging hit ang kanyang pelikula at minahal siya ng mga tao sa buong bansa. Ang kanyang pagbabago mula sa pagiging manager patungo sa pagiging aktor ay kumpleto na, ngunit patuloy pa rin siyang nagtrabaho para kay Yuna. Isang gabi, gayunpaman, natagpuan ni Kang ang sarili niyang nakaupo sa parehong taxi na nagsimula ng lahat. Sinabi ng driver sa kanyang karaniwang misteryosong paraan na babalik na siya sa dati niyang buhay. Pero nagbago na si Kang. Ayaw na niyang bumalik sa buhay na yon. Gusto niyang manatili kasama ang kanyang asawa at mga anak. Pagdating ni Kang sa bahay, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, labis na nadama ang pagmamahal para sa kanila. Habang tinitingnan niya ang kanilang mga mukha, napagtanto niyang hindi niya sila kayang iwan, kahit ano paman. Nang gabing iyon, niyakap din niya si Elena, kontento sa sandaling iyon. Habang natutulog siya, naramdaman niyang payapa siya. Ngunit nang magising siya, bumalik siya sa kanyang marangyang apartment. Nandoon si Yuna at nalilito si Kang, tinanong tungkol sa eksibisyon ni Elena. Sumagot si Yuna na ngayon ang huling araw niya sa lungsod na ito. Nagulat si Kang, isang araw lang ba yon? Parang isang habambuhay, nagmamadali siyang pumunta sa eksibisyon pero pagdating niya, naibaba na ang mga painting. Pagkatapos ay may napansin siya, isang painting ng mismong bahay kung saan siya nakatira kasama si Elena at ang kanilang mga anak. Hindi siya makapaniwala, nilapitan niya si Elena at tinanong kung bakit niya ito ipininta. Saan nanggaling ang inspirasyon? Habang nakatayo sila sa labas ng bahay, hawak ang painting, napagtanto ni Kang ang isang bagay na hindi niya lubos na naintindihan noon. Ang mga sandali kasama ang kanyang pamilya sa simpleng bahay na yon, ang pinakamaganda sa kanyang buhay. 2 taon ang lumipas, masayang ikinasal sina Kang at Elena, at may 2 anak, sina Ruhi at Jin. Ang buhay na kanyang pinangarap noon ay naging katotohanan, hindi sa pamamagitan ng kasikatan o kayamanan, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at pamilya.